So, heto na nga po mga Kawan Stories. As we all know, isa nga pong history at napakagandang pangyayari ang pagsasama ni LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry sa Team USA. Isa nga ito sa napakagandang panoorin dahil sa tatlong legend na nasa iisang kupunan para sa iisang mithiin na makuha ang gintong medalya. And guess what? Nakuha nga po nila at kasabay niyan handa nga pong gumastos ng almost 60 million na si Giannis Antetokounmpo para makuha ang triple autograph card ni LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Tara't talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang sinagot at nagsalita na nga po si LeBron James sa pangmamaliit sa kanila ng ESPN. Tara't talakayin natin yan, pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Sa unang pagkakataon ngayong off-season, nakagawa nga po ng history sa Team USA sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant matapos silang magsama-sama sa pagkuha ng gintong medalya sa Olympics. Dahil dyan, hindi nga ito pinalampas ng sports card company na mag-release ng isang one-of-one triple autograph Team USA card ni LeBron, Curry at Durant para gunatain ang gold medal na nakuha nila sa Olympics. And since nag-iisa lamang ito sa merkado, ay nakuha nga nito ang atensyon ng superstar ng Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo na unang nag-offer ng $150,000 para makuha ito. Pero hindi lang naman si Giannis ang nag-iisang kolektor na nagka-interes sa ganitong klaseng rare card, bagkus meron nga pong nag-offer dito ng $250,000. Sadyang ayaw rin naman nga po ni Giannis na magpatalo, kaya matapang nga nitong sinabi dodoblihin niya ang presyo ng nasabing card na ito. Sa katunayan, handa nga siyang bilhin ito sa $1,000,000 since alam nga po niya na tataas pang lalo ang presyo nito sa mga susunod na taon, lalo pat malapit na rin naman nga pong magretiro sina LeBron, Durant at Stephen Curry. And speaking of LeBron James, katulad ng napag-usapan natin, halos lahat ng mga analyst sa ESPN walang tiwala at minamaliit ngayon ang Los Angeles Lakers. Kahit man nakapasok sila sa playoffs last year, gamit ang lineup nila, inaasahan pa rin na hindi nga po nila iyon mauulit pa. Sa katunayan, inilagay nga ang Lakers sa ika-11 lamang sa Western Conference. Ibig sabihin, hindi nga ito mabibigyan ng pagkakataon na makapasok sa play-in tournament. Ngunit sa isang interview kay LeBron, sinabi nga nito, hindi na nga siya nabibigla kung minamaliit parati ng mga analyst ang Los Angeles Lakers since wala pa rin naman nga pong napapatunayan ang kasalukuyang lineup. Pero pinapangako nito, hindi mangyayari ang naging prediksyon ng ESPN dahil sisiguraduhin nga po nila na makakabalik muli sila sa playoffs. And this time, kapag naging healthy nga po ang buong lineup, mas magiging competitive nga sila sa regular season, lalo na sa playoffs.